Ihanda ang merienda, magtakda ng isang komportableng posisyon, at pumasok tayo sa storyline ng pelikula. Ngayong gabi sa 1962, isang lalaking nagngangalang Tony Lip Vallelonga ay nagtatrabaho sa isa sa mga sukunan ng New York City. Trabahante si Tony bilang kellner at seguridad. Nagbabantay si Tony at nakita niya ang ulo ng sikat na gangster sa New York City pumasok at lumabas. Iniwan niya ang sombrero niya sa imbakan ng bagahe, dahil ang mga kondisyon para sa pagpapasok sa club ay hindi kasama ang pagsusuot ng sombrero. Mahal na mahal niya ang sombrero niya, nagbanta pa siyang susunugin ng club kapag nawala ito. Mula malayo, nakarinig ng banta si Tony at may naisip na masama. Nang ibig na umuwi ng gangster at humingi ng sombrero, nagalit ito nang sinabikang wala na ang sombrero. Bumalik ang gangster na nagbabanta na susunugin ang club, kung sa kabilang araw ay hindi pa rin napatunayan ng club na wala ang kanyang sombrero. Nang marinig ang banta, napilitan ang may-ari ng club na pansamantalang isara ang club hanggang malutas ang problemang ito. Nakukonsensya siya at sinugod niya ang leader ng gangster. Ibinalik ni Tony ang sombrero at sinabing inagaw niya ito sa isang magnanakaw na nakatakas. Hinihiling ni Tony sa gangster na leader na patawarin ang may-ari ng club na pinagtrabahuhan niya. Inakala ng leader na bayani si Tony. Bilang pasasalamat binigyan siya ng pera. Kinabukasan, umuwi si Tony upang magpalit ng damit at matulog. Doon niya kasama ang asawa niya na si Dolores at ang kanilang dalawang anak. Hapon na nang magising siya, nakita ni Tony si Dolores na nagluluto ng inumin para sa dalawang itim na tubero na nag-aayos ng gripo sa kanilang bahay. Pagkatapos nila, talagang itinapon ni Tony ang lalagyanan dahil nakakadiri daw ito. Noong 1962, grabe pa rin ang rasismo sa Amerika. Walang batas para sa pagkakapantay-pantay ng tao, at itinuturing pa rin ng mga puti na mas mababa sila kaysa sa mga itim. Ayaw ni Tony na uminom sa baso ng isang itim na lalaki. Sarado pa rin ang club kung saan nagtatrabaho si Tony dahil na-trauma ang may-ari ng na-club dulot ng banta ng gangster kahapon. Opisyal na walang trabaho si Tony. Nang hapon na iyon, tumawag ang kaibigan ni Tony. Nag-alok ang kaibigan ni Tony ng trabaho bilang personal na chauffeur ng sikat na pianista. Ang pangalan ng pianista ay Dr. Don Shirley, o tawagin na lang natin siyang Doc. Interesado si Tony sa alok at nagtanong siya ng address ng tahanan ni Doc. Kinabukasan, dumalaw si Tony sa bahay ni Doc. Sa kanilang pagkikita, tila nalilito si Tony. Si Doc pala ay isang itim na lalaki na may kakaibang estilo at ugali. Nagsuot si Doc ng dilaw na polo shirt, gintong kwintas at umupo sa parang isang trono. Nagplano si Doc ng 8 linggong tour sa Amerika, kaya kailangan niya ng driver. Kailangan din niya ng taong mag-aasikaso ng kanyang schedule, maglalaba at magpaplantsa ng kanyang damit sa sweldong $100 kada linggo. Ngunit tumanggi si Tony. Ayaw niyang maging itim na alipin. Napakalakas ng mga prinsipyo ni Tony. Siya'y taong dumidikit sa prinsipyo, anuman ang mangyari. Ngunit nang itaas ng Doc ang bayad sa $125, agad siyang pumayag. Dumating na ang araw ng paglilibot. Ibinigay ng Doc management kay Tony ang susi ng kotse. Binigyan rin sila ng isang aklat na green book. Naglalaman ito ng mga ruta ng restaurant at mga tirahan na nagpapapasok ng itim. At nagsimula na ang pagiging driver ni Tony. Sa daan, Tony ay nababatrip kay Doc dahil sa mga bawal. Mula pa sa simula, ayaw ni Tony ang mga itim. Ngayon, lalo pang lumaki ang galit niya dahil kay Doc. Dumating sila sa Pittsburgh, Pennsylvania sa gabi para sa unang paglilibot. Nagtanghal si Doc at ang dalawa niyang kasamang musikero sa mga puti. Sa palabas na mangha si Tony, hindi inaasahan ang galing ng itim sa pagtugtog ng piano. Sa susunod na tour, tingnan ni Tony ang piano na gagamitin ng Doc sa show ngayong gabi. Nakita ni Tony na marumi ang piano. Tinangka ni Tony na ipapalit ang piano sa isang opisyal. Ngunit, tumanggi ang opisyal. Sinabi ng opisyal na ang maruming piano ay akma para kay Doc. Nainis si Tony sa sinabi ng opisyal, kaya sinampal niya ito. Pagkatapos ng show, nagtungo sila sa susunod na bayan. Tulad ng dati, namangha si Tony habang pinapanood ang pagtugtog ni Doc. Habang humahanga, naisip ni Tony kung bakit gustong mag-perform ni Doc para sa mga puti na lagi siyang minamaliit. Kinabukasan, maayos na tinanggap ng mga puting bisita si Doc, iba sa nakaraan. Matapos mag-perform ng isang awit, humiling ng pahinga si Doc. Nang gustong pumunta ng Doc sa banyo, pinitigil siya ng committee at inutusang gamitin ang espesyal na banyo para sa mga itim. Nakaramdam si Doc ng panginsulto. Pagkatapos ay inuwi sandali ni Tony si Doc sa Injustice. Nang nagbalik si Tony sa show, nalito siya kung bakit nakangiti ang Doc habang bumabati sa mga puti na walang anyo ng sakit. Isang musikero ang nag-inform na hindi ito ang unang beses na na-humiliate si Doc. Sanay na si Doc. Maaring sabihin na sanay na siyang harapin ang mga insulto. Pinapayuhan din niya si Tony na maghanda para sa higit na masakit na racist treatment sa hinaharap. Kinabukasan, naglaan si Tony ng oras upang sumulat ng liham para sa kanyang asawa. Nang mabasa ito ni Doc, mali ang sinulat ni Tony, sabi niya. Tumulong nga si Doc na muling isulat ito gamit ang mga salitang pinagsama-sama na napaka-romantic. Mula noon, nagsimula silang dalawang magsara.
nang dumating ang sulat ni Tony. Natuwa at naantig si Dolores sa pagbabasa nito. Kinabukasan dumating si Tony at Doc sa isa sa mga hotel sa Memphis City. Habang pumapasok, nakita ni Tony ang dalawa niyang kaibigan na nakakitang nagtatrabaho siya para sa mga itim. Nalito ang kanyang mga kaibigan dahil sa akala nilang kulang si Tony sa pera. Inalok ng isang kaibigan si Tony ng trabaho. Subalit magalang na tinanggihan ni Tony ang alok. Sa gabi, tumanggap ng tawag si Tony mula sa kaibigan. Sa telepono hiningi si Tony na makipagkita sila sa bar. Nang lumabas siya ng kwarto, nandoon din pala si Doc. Dahil iniisip ni Doc na may balak si Tony na tanggapin ang trabaho mula sa kaibigan, dublado ang sweldo ni Tony kung mananatili siya bilang assistant ni Doc. Sinubukan ng Tony na patahanin si Doc. Tinitiyak niya kay Doc na si Tony ay tatrabaho lamang kasama si Doc hanggang matapos ang tour at nangako na hindi tatanggapin ang mga alok na trabaho mula sa ibang mga lugar, kahit mataas ang alok. Sinabi ni Tony na kung gusto niya makita ang kanyang kaibigan ay para lang mag-chill. Nang marinig ang salita ni Tony, nagkalma si Doc. Pagkatapos bumalik mula sa bar, iniimbitahan ni Tony si Doc na mag-chat sa lobby ng hotel. Doon, ipinakwento ni Doc kung paano siya nagsimulang maging sikat na pianist ngayon. Noong isang beses na tumutugtog siya ng piano sa bar, nagustuhan ng isang puting pianista ang kanyang tugtugin. Binigyan ng pianista si Doc ng trabaho sa record company para tumugtog ng classical music, ang orihinal na musika ng mga puti. Simula noon, patuloy ang pagtugtog ng classical ng Doc. Pinayuhan ni Tony si Doc na subukan tugtugin ang gusto niyang musika, ang jazz. Sa palagay nila, ang hilig nila sa show ni Doc hindi ang classical. Pero mahilig kasi sila makita si Doc na tumutugtog ng piano. Para kay Tony, kahanga-hanga ang pagtugtog ni Doc sa piano. Nang marinig lahat ng suporta ni Tony, natuwa si Doc pero na-hire na siya para sa classical. Pagkatapos ng palabas sa Memphis, nagtuloy sila sa pag-ikot sa susunod na lungsod. Sa daan, hininto ng 2 pulis ang sasakyan ni Tony. Inutusan ng isa sa mga pulis si Tony na lumabas. Patuloy na kinukulit ng mga pulis si Tony. Para sa pulis, tumakas si Doc dahil itim ito at tingin nila kasabwat si Tony. Nagilit si Tony at sinampalagad ang pulis. Pareho silang inaresto at ikinalaboso. Sa presinto, tinatanong ni Doc kung bakit siya nakakulong kahit wala siyang sala. Ni isa sa mga pulis, ayaw sagutin ang tanong ni Doc. Sa inis, nagbanta si Doc na idedemanda ang pulis kung hindi siya papayagan tumawag sa abogado niya. Narinig ang banta, pinayagan na ng mga pulis na tumawag. Hindi nagtagal, nakita ang hepe ng pulis na sumasagot sa tawag mula sa taong may takot na mukha. Patuloy siyang humihingi ng paumanhin at nangakong palalayain si Doc agad. Nakita ang takot na hepe, nagtataka si Tony kung sino ang kinokontak ni Doc. Pagkalaya, bumalik sila para ipagpatuloy ang lakbay. Sinabi ni Doc na dahil sa ugali ni Tony, humingi siya ng tulong sa kapatid ng Pangulo ng US na kasalukuyang nasa board ng Attorney General's Office para palayain sila sa bilangguan. Narinig ang kwento, imbes na humingi ng paumanhin, tumawa si Tony. Noong unay normal na usap-usapan lamang hanggang sa sinabi ni Tony na si Doc, isang sultan na may yaman, naninirahan sa magarbong bahay. Agad nag-init si Doc at bumaba sa kotse ni Tony. Nalito si Tony at sumugod sa kanya. Sinasabi ni Doc sa pagkagalit na hindi alam ni Tony ang buhay niya. Nakatira man siya sa magarbong bahay, nananatiling nag-iisa siya. Ang Doc, ikinulong ng mga puting tao na nagbayad sa kanya para mag-alip. Pinahahalagahan nila si Doc sa entablado, pero pagkatapos ng konsyerto, inalipusta si Doc ng mga puti tulad ng mga itim. Si Doc nalulungkot at walang puting kaibigan. Hinahadlangan rin siya ng mga itim dahil sa pakikitungo niya sa mga puti. Palaging mag-isa si Doc, walang kaibigan o pamilya. Nang marinig ni Tony ang mga salita ng puso ng piano, tahimik lamang siya. Nagseselos siya hanggang ngayon. Bakit kaya isang itim na musikero tulad ni Doc ay mayaman, samantalang si Tony, kailangan magsikap para sa pamilya? Mula sa mga salaysay ni Doc, si Tony. Sa kwentong inihayag ni Doc, natanto ni Tony na hindi biro ang buhay ng mga itim kahit mataas ang posisyon o yaman nila kumpara kay Tony. Nasiyahan na sa pagbuhos ng damdamin, bumalik si Doc sa kotse. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Dumating sa huling destinasyon ng lakbay na napili ang restaurant sa Birmingham. Muling nakaranas ng pang-aapi si Doc. Binigyan siya ng manager ng waiting room malapit sa kusina. Naglaan naman ang 2 musikero ng marangyang waiting room. Natahimik na lang si Tony sa naganap. Dumating ang 2 musikero ni Doc habang kumakain si Tony. Sa wakas, nasabi ng isa na hindi na kailangan mag-tour si Doc, mayaman na siya. Ang rason ng pag-tour na ito ay para mapabukas ang puso ng lahat na ang mga itim ay dapat kilalanin bilang pantay. Di nagtagal, sumunod na si Doc papasok sa restaurant. Nung nais sumama ni Doc, hinabol siya ng mga maid. Pinaliwanag ng waiter na hindi pwede ang mga itim dito. Subukan ni Tony na makipag-usap sa manager ng restaurant para payagan kumain si Doc dito kahit isa lang. Ngunit hindi pa rin papayag ang manager at bilang paumanhin, maghahanda siya ng lamesa sa likod para dun kumain si Doc. Tumanggi si Doc at banta niya na kansilahin ang konsyerto niya sa restaurant kung hindi siya pwedeng kumain na kasama ang mga puting tao. Narinig ng manager ang banta ni Doc kaya humiling siya kay Tony na makipag-usap ng silang dalawa lang. Pinipilit ng manager subukan suyuin si Tony para makumbinse si Doc na kumain sa labas.
Para sa kanya, ang pagpayag na kumain ng isang itim sa restaurant ay tulad ng pagpayag sa unggoy na kumain ng saging sa gintong plato. Nang malapit na saktan ni Tony ang manager, lumapit si Doc at pinigilan siya. Sabi ni Doc ngayon, susundin niya ang payo ni Tony. Kung gusto ni Tony na makita siyang mag-perform, si Doc ay handa na kumain sa labas. Ngunit kung ayaw ni Tony, kanselahin ni Doc ang huling tour concert niya. Balitang nalulungkot si Tony ng labis. Natanto niya na mahirap ang buhay na kanyang pinamuhay. Pagkatapos pag-isipan, nagdesisyon si Tony na umalis at kanselahin ang huling concert tour nila. Sa biyahe pa uwi, isinasama ni Doc si Tony sa hapunan sa isang itim na bar. Pagkatapos ng hapunan, tinanong ng waiter kung bakit silang dalawa ay nakasuit kahit kumain lang ang gusto nila. Paliwanag ni Tony, sikat na pianista si Doc. Dapat siya ay nagpe-perform na sa isang sosyal na restaurant. Ngunit mas gusto niyang kumain sa bar na ito dahil sa hindi masarap na pagkain doon. Nang marinig ang papuri sa maliit na bar nito, natuwa ang waiter at hiniling sa Doc na magtugtog ng piano bilang aliw sa mga patron kapalit ng pagkain. Tila nagustuhan ng lahat ang hitsura ni Doc, pati na rin ang mga miyembro ng banda sa bar na imbitahin siya para magduet. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Doc ang saya na walang pagpapanggap. Tapos na silang magsaya, umuwi si Doc at Tony. Bisperas ng Pasko, maraming magandang pagbabago sa kanilang pananaw sa buhay. Dumaan sila sa malakas na ulan. Gusto ni Tony na humanap ng malapit na tuluyan para kay Doc. Tumanggi si Doc, kailangang nasa bahay si Tony ngayong gabi para sa Pasko. Si Doc ay nagmaneho patungong bahay ni Tony. Pagkatapos ng mahabang biyahe, dumating na rin sila sa bahay ni Tony. Imbitado ni Tony si Doc na pumasok upang makilala ang kanyang pamilya. Pero alam ni Doc na itim siya. Tiyak na hindi komportable ang pamilya ni Tony sa kanya. Pumili si Doc na umalis mula roon. Pag-uwi, bumalik si Doc sa dati niyang buhay. Nag-iisang buhay na walang pamilya, walang kaibigan, walang matalik na kaibigan. Biglang naalala ni Doc ang sinabi ni Tony, na may pagpipilian si Doc. Malaya siyang gawin kahit maliit na bagay. Nasa bahay ni Tony, kasama pamilya, narinig ang pagkatok. Pagbukas ng pinto, kaibigan ni Tony ang dumating. Gusto sana niyang isara ang pinto, pero nandun si Doc. Tuwing tuwa na dumating na si Doc, ang kaibigang matalik ni Tony. Ipinakilala ni Tony si Doc sa pamilya, at mainit na tinanggap. Tiyak ng pamilya na mabuti si Doc dahil nagbago si Tony, dating galit sa mga itim. Baka naman maganda ang maging kaibigan si Doc. Naiwak pa ng kanyang asawa si Doc, pasasalamat sa tulong niya sa love letter. Naabot na ang layunin ni Doc. Nagawa niyang baguhin ang mga puti, kahit pamilya lang ni Tony.